Nasa linya po natin, Attorney Richard Palpalatok, Chairperson ng Commission on Human Rights o CHR. Ayan. Attorney Magandang umaga Palpalatok, po. good morning, Igan at Hello. Connie. Opo, good morning po. Magandang umaga, Igran at Connie. Morning Magandang po. umaga sa inyong taga-subaybay. Yung Commission on Human Rights po ba, may record ba kayo dito sa umano'y Davao model? Yung inyo bang CHR dun sa Davao, may mga report po dati pa, no? Na ganito, pumapatay ng drug suspect na may reward po, Chairman? Inimbestigahan na ho yan ng komisyon noon, lalo na nung panahon ni Chairperson Laila de Lima. Mm-hmm. So, meron hong resulta ng investigasyon noon at ito hong panahon ng nakaraang administrasyon, ganun din ho ang ginawa ng komisyon. Mag-imbestiga rin ho sa mga pagpatay in relation to the drug war. But na-establish nyo po ba itong sinasabing may reward system pa na supposedly from Davao tapos nationwide? Naging nationwide na pattern na dito sa atin? Noon ho ay yan po ay haka-haka lamang. Mm-hmm. Kaya lang dahil ho dun sa revelasyon nung nakaraan sa Quadcom hearing, na-validate ho yung haka-haka. Mm-hmm. Yun pong haka-haka na yun na may reward system, nakalagay na po yan sa report na inilabas ng komisyon nung nakaraang komisyon, pinamumunuan ho ni Chair Chito Gascon. Mm-mm. At sinabi doon na merong ganong pattern at may mga ganong sistema. Opo. So sa ngayong eto na, sabi nyo nga parang na-validate yung mga haka-haka. Anong action po ng CHR do sa mga impormasyong naglabasan? Imbisigahan nyo rin po ba to verify it? Yung, lalo yung kay Colonel Garma? Actually, even before the start of the Quadcom hearing, nag-convene na ho kami ng task force to reopen, look into, again, mga cases of extrajudicial killings upang patuloy na imbestigahan dahil nagkaroon ho ng problema ang komisyon noon dahil hindi ho nakakakuha ng mga ebidensya galing sa mga kapulisan at sa ibang mga concerned individuals. Sa ngayon po, mas madali nang makakalap ng ebidensya at pagpapatuloy ho ng komisyon ng kanyang investigasyon upang ituloy yung ating pursuit for accountability. Yung mga naulila ho na biktima ng EJK, may apila ho, no, panawagan na gawin daw state witness itong si Garma. Ano tingin nyo, Chairman Palpalatok, dito sa ganitong apila? Meron hong proseso para maging state witness ang isang tao. Ang ang pinaka-importante doon, you're not the most guilty. Tama. Pero kung titignan ho natin kasi, baka hindi ho siya. Meron din siyang may accusation din, may isa rin siyang pinatay, no? Apo. At nakita naman ho natin yung mga testimonya ng mga pamilya, ng mga biktima. Sinasabi nila kung ano yung partisipasyon. Tsaka in question pa rin, 'di ba, kung talagang hindi siya kasama doon sa sinasabing model, 'di ba, ng tama po. All right. Ito po, yung kakamustahin ko lang din, ang dami ho kasing mga syempre pamilya, no, na naghahangad ng hustisya. Hanggang sa ngayon hindi ho sila bibitiw, hindi ba, hanggang makamit iyon. Kamusta na po sa inyo pong monitoring ito pong mga pamilya and yung mga sinasabing iba ho na gusto makipagtulungan sa sinasabing ICC, paano ho ba ang nagiging proseso through the Commission on Human Rights? Sa komisyon po, wala ho kaming role doon sa ICC. No, I mean, yung mga pamilya ho, may mga lumalapit ho ba sa inyo? Nagsasabi na gusto sana nila makipagtulungan? Sa ngayon po, wala pa ho kaming updates tungkol dun sa mga pamilya na gusto makipagtulungan. Kasi ho, karamihan ho ng inimbestigahan ho namin ay motu proprio, wala hong complainant. Base ho sa mga informasyon na kakalap namin, nag-imbestiga kami. Ngayon, kung meron po mga lalapit na mga pamilya ng biktima, very open po ang komisyon and willing kaming to cooperate and to help them or assist them in whatever they want to pursue. Lalong-lalo na ho at tinututukan din naman namin itong kaso na ito. So, bukod sa mga dati ng nabigyan ng parusa ng mga pulis, may nakasuhan pa ba kay iba, Chairman? Hindi ho kami yung nagkakaso kasi. Ang nagkakaso yung mga victims
mismo. At nakita naman ho natin yung ilan sa mga kaso, hinawakan ho ng mga private lawyers yan. Oo. So suporta lang ang kami po ay CHR dito. Support. Tama po kayo. Support po kami, and kung ano man ho yung kakailanganin na base sa aming investigasyon ay makakatulong sa kanilang kaso, so pwede kong gamitin yun. But we are trying to improve our services. Tinitignan din ho namin kung paano kami magkakaroon ng direct participation do sa mga ganitong klase ng kaso at iba-ibang uri ng kaso in the future. After the Duterte administration, kamusta ho yung EJK sa ilalim naman itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, Chairman? May mga report pa rin ho ba? Mayroong pa rin hong report, pero kung ikukumpara ho dun sa nakaraan at sa ngayon, mas malaki ho talaga dati. Ngayon, meron pa rin mga nangyayaring ganyan. Droga din, ang drug-related din. Apo, may mga drug-related, meron din namang hindi drug-related. Yung sinasabi niyo hong support, assistance na binibigay niyo po no, dun sa mga victims ng human rights, lalong-lalo na yung sa panahon po ng EJK, no? Meron ho bang specific kayo na sinasabi ninyo na bukas ho kayo, 'di ba? Makipagtulungan dun sa mga pamilyang gusto hong magbigay ng kanilang salaysay, particular na sa ICC. Paano ho ang magiging proseso? Punta lang po sila sa amin, sa makipag-ugnayan po sa aming tanggapan. At paano ho? Kunyari mga nasa probinsya, meron ho ba kayong mga satellite offices? Paano po ba 'yon? Meron ho kaming mga regional offices, at bukod ho dyan, sa regional offices po pwedeng walk-in, yung traditional filing ng request or complaint. Meron ho rin kaming sinagawang, mayroon din ho kaming i-launch recently noong July. Yun aming pong online platform kung saan po pwede kang mag-file ng iyong pong reklamo o iyong request sa komisyon through that online platform. Tawag po namin doon mismo. Mismo or management. Opo, mismo. Yun lang itatype nila? Online po yan. Opo. Online platform po yan kung saan pwede na akong mag-file ng complaint, mag-request ng kung anong services sa ating komisyon. Okay. Pwede po doon. So, from there, po pwede na ho namin alamin kung ano po pwede namin maibigay na tulong. So, meron ho kaming modest witness protection. Meron din ho kaming, kung meron hong findings of human rights violations, nagbibigay po kami ng financial assistance. Ayan, oo, maganda. Sa pangkalahatan do, kamusta ang ating human rights situation po? Opo. Actually, mahirap po kasi iba-iba ho ang kada mahirap lugar? po sagutin yung tanong eh. Oo. Iba-iba ho ang sitwasyon, iba-iba ho ang trend ng human rights natin. Opo. At kung titignan ho natin, marami pong aspeto kasi siya. Kung international, sa domestic, and the implementation of the recommendations ng mga treaty bodies and other human rights treaties. Kung medyo mahaba pong usapin kung pagka ganun ang pag-uusapan dahil isa-isahin ho natin. Kasi yung sa international po na pananaw, ang Pilipinas ay tinuturing na isa sa pinakamapanganib na bansa. Lalo na sa mga... So paano natin maisusulong yung ating turismo, pamumuhunan, kung ganin pa rin ho yung pananaw ng panlabas, ano? Kaya gusto ko malaman para masiguro naman sila na ligtas naman sila na magpasok dito ng anumang gusto nilang pumasyal. O yung mga turista o negosyo. Chairman. Patuloy po kasi yung mga mga human rights violations. Meron pa rin mga nangyayari. Bagamat iba ho yung nature ng mga violation na yon. Noong nakarang administrasyon, yung pong extrajudicial killings, red tagging and others. Yes. Ngayon po, andyan pa rin po yung red tagging and threats sa mga human rights defenders. Opo. Mayroon din po yung mga enforced disappearances, nangyayari po yun. Opo. At may mga killings pa rin po nangyayari. Okay. At namomonitor ho ng international community po yan. Opo. Kaya nga pero ito hong sinasabi ho natin na, sigundahan ko lang yung tanong ni Igan, 'di ba? Tungkol po doon sa condition ng human rights natin sa bansa. Pero kayong mismong nandyan at nagpapatupad po, because the previous administration, alam ho natin na talagang
kinakalaban ng human rights, 'di ba, na mga katulad po ninyo ng komisyon. O, tingnan sila alisan ng budget. Diba? Oho. Ngayon ho, paano kayo, ano ba yung mga natutunan ninyo, no, para hindi May ho kayo suporta yung gobyerno. masupil, ano? O masupil doon po sa inyong karapatan naman na magprotekta rin sa ibang mga nangangailangan po ng tulong ninyo. Generally po, ang kaibahan ay mas open ho ang pamahalaan in engaging with the Commission on Human Rights. May suporta. So, dahil ho dyan, dahil ginagampanan namin yung aming bridging role. Kami ho yung tulay ng civil society, ng ating mamamayan at ang pamahalaan. Pinag-uugnay po natin sila para tugunan yung kung ano man yung issue. Kaya lang, na-experience pa rin ho natin, katulad nyo sa kapulisan, yung kanilang hindi willingness to cooperate with the CHR hanggang investigations. Ngayon. Katulad, meron pa rin pong gano'n na experience. Although may mga ilang hong areas na medyo mas maluwag, kaya lang gano'n pa rin po. Okay. Ay, Chairman, salamat sa oras po. at narinig po ang ating CHR. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Magandang Attorney Richard Palpalatok, Chairperson, Commission on Human Rights o CHR. Hinihilingan, walang